Okay, let's continue reading verse 15 to 16. Sabi po rito ay ganito, Ye and we are found false witnesses. Siyempre naman, kung pinangaral na muli mabuhay sa ating Praso Kristo, hindi naman pala muli ng buhay. Di ba yun sinasabi ng mga Muslim? Diba? Yung mga aking kaibigan Muslim, yung na-argumento. Ang sabi ng mga Muslim, ninakaw lang raw ng mga apostol ang bangkay ni Kristo. Tapos inconsistent sila sa Quran. Sabi na, ninakaw raw yung bangkay. Pero ang sabi naman na, napako raw sa cross, hindi si Kristo, dahil nung itinuro raw ni Judas, kung sino yung halikan ko, yun ang hulihin ninyo, nagkagulo. Ang nahuli po si Judas daw, at yun ang napakusan ko. Yun nasa Quran. So, may mga inconsistency sa Quran. Tapos hindi raw namatay ang ating Panginoon Kristo, pero meron pong verse sa Quran na sabi na Allah raised Jesus Christ. Ito, magulo, diba? Nakalagay po yun sa Quran na Jesus Christ was raised by Allah. But then they did not believe that Jesus Christ was the one who was nailed on the cross. It was Judas, they said. So yun yung magugulong mga para lang magulo nila yung aral tungkol sa resurrection, tungkol sa ating Panginoon Kristo. No? Hindi raw talaga muling nabuhay, ninakaw lang raw yung bangkay. Itinago. Okay? Pero pa silang paniniwala na mahal na mahal mong tao. Ito, personal mong experience, sasabihin ko sa iyo. Diba, pag namatay na siya, parang nakikita mo siya. Ito totoo naman yun, diba? Pag mahal mo ng tao, pag bagong kamatayan, gusto makita sa bukas ng kahit natatakot. Pag bukas mo ng pito, gusto mo nakikita mo siya. Kung minsan, sabi nga, nakapusot niya yung patay niya. Yun ang mga argument ng mga Muslim para lang patunayan na there is no real resurrection. Yun naman ang sinasabi nila. Pero there is a real resurrection. And indeed, God resurrected Jesus Christ. Okay? Totoo po yun na talagang muling binuhay ang ating Panginoon Kristo. At dahil sa muling binuhay ang ating Panginoon Kristo, meron tayong pag-asa na tayo mamamatay, ay magkakaroon tayong buhay. At ito, ang buhay na ito ay buhay. So tuloy na natin, ulitin natin. I will read it again and then we will read another verses. Sabi, Ye and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead rise not. Okay, for if the dead rise not, then is not Christ raised. Okay, tuloy natin. So makikita natin, papalit-palit lang yung argument ng ating ni Apostol Pablo. Kung walang resurrection, hindi binuhay ng mga si Kristo. Kung hindi binuhay ng mga si Kristo ng patay, walang resurrection. At kung nangangaral kami na binuhay na muli si Kristo ng mga patay, pero hindi naman pala totoo, napaniwala namin sa hindi totoo. Naging false witness kami. Ayun yung mga sinasabi ni Apostol Pablo. At syempre, nangangaral yung buhay nila. Nangangaral na nga ang buhay nila, tapos magsisinungaling pa sila. Di ba? Labo naman. Diba? So, totoo na talagang nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo. 18 and 20. Siguro ito na yung ulo. Pero baba, meron pa. Okay. Then, they also, which are fallen asleep in Christ, are perished. Diba? Sayang. Yun ang sinasabi, sayang naman. Naniwala siyang may pagkabuhay na muli sa pamamatay, yung pala walang pagkabuhay. Kaya nung mamatay siya, sorry na lang. Nag-perish siya. So, wala na. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Siyempre, if there is no real resurrection, sayang ang buhay natin dito. Nakakaingit yung mga ginagawa ng iba. So, ang sarap ng mga ginagawa na hindi natin ginagawa. Dahil alam natin na pag ginawa natin yung kasalanan yun. Diba? Pero hindi natin ginagawa dahil alam natin, pinipreserve natin ang ating mga sarili dahil meron tayong inaambisyong buhay na walang hanggan. Pero kung wala naman pala no, parang pangako lang ng illegal recruiter.
Di ba? Nire-recruit ka sa isang bagay na hindi naman